Welcome to English-Japanese Vocabulary. Ang vocabulary natin ngayon, Level N3. はい。では、次、エミネ、お願いします。はい。はい。では、次です。Ate Saki. Hay, ano po ang ate Hindi Saki? ko makita. Maliit. Maliit po. Saki. Ate? Una. Ano po? Saki. Una. Hay. Una. でも、ate があるから、ate Saki は何ですか? Karanay desu. わからない。大丈夫よ。 Dalhan. Hay, ibig pong sabihin ng ate Saki is? Ang padadalhan. So, that's ang padadalhan. Hay. Image nyo po nag-open po kayo ng email nyo sa computer nyo. Meron po tayong linalagyan na email address kung saan po natin papadalhan. Kung Japanese version po ang gamit nyo, nakasulat po doon, Ate Saki. Ate Sa Saki. English po yata, send to, yata po yung nakasulat. Ang tagal ko na po kasing puros Japanese po yung ginagamit. Psyche nag-English version na rin po ako para explain po ako ng maayos. Hay, sige, こちらですね. Kung meron po tayong Ate Saki, meron po tayong Sashidashinin. sashidashinin. Ano po ang sashidashinin, Ate Emmy? Ang pinadalahan. Ang padadalhan yung Ate Saki, sashidashinin wa? Ang magpapadala. So, ang magpapadala po, sashidashinin po ang tawag po sa kanya po. Ano po? Hay, kumbaga sa email, in English version, from. May nakasulat pong from. Hay. From. Hay. May, kung mag-open. Kenmei. So. Kenmei. Ano po ang kenmei? Pangalan ng papadalan. そうだね。名前の漢字が May. 書いてあるから。でもね、実はね、subject name po. Opo. Or kung sa English po kasi, sa email po ng English, subject lang po nakasulat. Kasi dito po kasi sa Japan po, may nakasulat pong May. So, it means po name. So, kumbaga, subject name po siya. Talaga po. Hay. Pag nag-open po kayo ng isang email, try nyo po email na Japanese. Makikita nyo po yan lahat. May para makita yan eh. Yaritori. Yaritoriってわかりますか? Karanay desu. Yaritori というのは Makipag-usap. makipag-usap or to communicate po. Ano po? Hay. So, pag sinabi pong メールのやり取りをする. Makipag-usap sa gamit ang meru. Ping-pong! Galing nga, Ate Emmy. Makipag-usap sa email. Ano po? Or gamit ang email. Pero kasi po yung natin, yung preposition natin. So, sa email po. Ano po? Hay! どんどん行きましょう。pinasa ko. Tenpu suru. はい。添付するは何ですか? Clue ko po. Kita yung mga kanji na yun. Clue ko po. Kapag magsasend po tayo ng email, tapos gusto po natin lakipan ng isang file, meron po tayong clinic na clip, parang clip. Yun po yung tempusuru. So, sa English, ano po siya? Sa English. Natawa ko yan. Kabuksan tempura. Forward. Forward. Mag-clip po tayo, Ate Emmy. Clip. Ilakip. Yan po. Hi. Attachment. Yan po. Tama po si Miss Maricen. Sa English po, attachment po. Ano po? So, sa Tagalog, ilakip. Or, yung tempo is lakip. Ngayon, gagawin po siyang action verb, kaya ilakip. Hi. So, pag sinabi naman pong, 写真を添付する. Ano po siya sa Taglish? Maglakip ng litrato. Parehas tayo, litrato talaga. Akala ko po, sasabihin niyo, maglakip ng picture or larawan. Litrato talagang lumabas. Ate Emmy, nagmana yata po ako sa inyo. Hay. こちらですね。
kaigyu suru. 開業する。はい。Alam niyo po siya? Hindi po. Hindi ko lang nakakandiyan na yan eh. 大丈夫です、大丈夫です。Ibig po sabihin po ng kaigyo is simulan ang bagong linya. O kaya naman start a new line. Pag sinabi po yun, naiintindihan niyo po guys? Start new line. Naiintindihan niyo po yung, yung gusto sabihin? Tama. Siguro kung ako po nag-aaral pa lang po ng Japanese, hindi ko po siya maiintindihan. So, i-explain ko po, guys. Halimbawa, nagsusulat po tayo ng letter sa Word. Tapos, gusto natin pumunta sa baba. Yung press po natin ng enter, bababa po, di ba? Yun po ang kaigyo suru. To start a new line. Yun po yung kaigyo. Hai. Kaigyo. Suru form gagawin. So, kaigyo suru. Hai. Gets po? Okay. Okay. Hanggang dito po may katanungan po, guys. Wala po. 大丈夫？じゃあ、はい。エミネありがとうございます。 Gozaimasu. またよろしくお願いします。PK さん、よろしくお願いします。ようこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。So, ang unang vocabulary po natin ni PK さん is 受信者。受信者。はい。 Tama po ba maliit eh? あ、ごめんごめんごめん。 受信者。はい。 Ay, sorry po. 大丈夫大丈夫。受信者。受信者。受信者。 Kanina po, Parang bagong salita pa? 受信者。 Kung maalala niyo po, PK さんnung una po. Newcomers. Kanina po, napag-aralan po natin ang jusing. Ano po ang jusing nga? 受信。 Naalala niyo po? Namutok na yata. Kabuwaksan, Jushin. ano po ang Hanashi ba jusing? yun? Hindi po, hindi po. Si Kabuwaksan yata po nag nito eh. Nag-recite po nito eh. Kabuwaksan, ano po ang jusing? Jushin. Ayan po sa baba po. Ay, Yeah. accept? Yung jusing po is to receive. Receive po ang jusing. Ngayon, yung siya receive. is tao po to eh. Kaya ibig po sabihin, Receiver. taga-accept, receiver, taga-tanggap. Opo. Hi. Ayun, sorry. Taga-tanggap po. Ano po? So, siya yung makakatanggap po ng email. Yun po. Ano po? Hi. So, sa Tagalog, ang jushin siya ay Tagapagtanggap. 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 So, des. So, kapag sinabi pong mail address, Mail address. Mail address. so, des, parehas na parehas po. Ano po sa English? Tagapagtanggap ng mail address. So, des. Bilis niya. Hay. Pag sinabi pong mail address, sa English po is email address po. Ngayon po sa Japan po, Email mahilig po talaga po sila po mag-cut ng word. So, maaari, lagi po nilang sinasabi address. Pag sinabi po nilang address, email address po yung tinutukoy nila. Huwag po kayo guys magkakamali. Pag sinabi po nila, address sa usay mo huwag yung ituturo ang inyong address sa bahay. Ang ituturo nyo is email address po. Ano po? Kasi ang address po sa bahay is jusho. Jusho. Hi. So, next po. Ano po ang toroku suru? Toroku suru. Mag-register. Rehistro. Irehistro. Opo. Hi. Yun po yung toroku suru po. Ano po? Irehistro. Suru. Irehistro. Hi. So, tingnan po natin kung ano pong papasok dito ng preposition. Hi. 受信者のはいメールアドレスを登録する. Ano po ipapasok po natin dito? Dito at saka dito. Irehistro ang email. Address. Email address ng tagapagtanggap. Ng tagapagtanggap. So, ibig po sabihin, irehistro yung o, ang, no, ang no po ang magiging nang. Hi, so des. Kaya, sa Tagalog,
irehistro ang email address ng tagapagtanggap. そうです。受信者のメールアドレスを登録する。I-rehistro ang email address ng tagapagtanggap. Wow, galing. Hay, Tumama din. Lagi kong palpak sa hindi naman. Hay, address cho. address cho. Hay, ano po sa tingin niyo po ang address cho? Note address. Pwede rin po. Or Address address book, book. ganun. Opo. Pwede pong note address. Pwede rin pong address book. Kasi yung cho po is from the word techo. Yung, pag sinabi po kasi pong techo po is, yung notebook pong kasya sa palad natin. Kaya po siya sinabing techo. Palad po. Te is, yung kanji niyang te is kamay. Tapos book. So, kasing laki po ng palad natin na kamay yung techo. So, pag sinabi pong address sa cho, address book po siya. Ano po? Hay. Pero siguro ang tinutukoy niya po ditong address book, yung address book po sa email. Ano po kasi yung email, mail po yung pinag-aaralan po natin ngayon. Ayaw nga. Hay. De wa, saigo desu ne. Soshim. Hay. Soushin. Ano po ang soushin? Send. Padala. So des. Pagpadala. Hay. Soushin. Ito po, ano po? Pagpadala. So, ano naman po ang kanryo suru? Ay, nabasa ko. Gomen ni Ate Inday, bababa mo na daw po si Kuya Kabuha. Pauwi pa lang daw po siya. Kashikomarimashita. Ingat po. Mata kite ne. Ano na naman po tayo. Maglalambing-lambing tayo dito. Hay. Arigatou gozaimasu. Ya, kanryou suru wa nan desu ka? PK-san. Cambio suru. Ay. Pagtatapos ba yun? Hay, so desu. Pagtatapos. Tama. Pagkumpleto, pagtapos. Matapos makumpleto. Hay. Ano po ang meaning niya po? Ano po? So, abangan po natin kung ano pong preposition po ang lalabas dyan. Lumabas po ay Soshim ga cambio suru. Hay, soushin ga kanryou suru. So, ang pumasok pong preposition in Tagalog, yung ga, naging Ang. ha. Matapos Grabe. makumpleto ang pagpapadala. Ang pagpadala. Ang pagpadala. Hay, soushin ga kanryou suru. Tsukare-sama desu. Arigatou. Gomen ni Ate Inday. Natuto na ako. Salamat po Ate Pikin. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo sa TikTok tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Kung nais nyo pong sumali, maaari nyo po akong hanapin sa pangalang Inday in Japan o @Inday in JP. Please follow me and stalk me sa mga araw at oras na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.